Magde-drain pala tayo ngayon ng langis after 1,564 kilometer. Ito pala yung langis na ginamit ko. And then after 1,564, i-check natin kung ano nang itsura ng langis na inilagay natin. Okay tropa, simulan na natin sa pagbabaklas. Gagamit tayo ng 17mm na socket. Ito pala ako banda sa may side stand, nagde-drain ng langis dahil kapag dun kasi ako sa pinaka 12mm sa pinakailalim, gumagapang kasi yung langis papunta ng center stand. Kaya dito ako komportable mag-change oil. Sa part na to medyo nahihirapan ako buksan nito nga 17mm kaya gumamit ako nito nga extension. Ingat lang kayo guys kasi maaaring bumilog itong head na to kaya mas malaking problema at mas matrabaho kapag nasira to kaya alalayan nyo lang. At sa part nga na to yan, bumibilog nga siya kaya gagamit na tayo ng magic dito. Dahan-dahan ko nga rin pala siyang ini-impact, hindi ko siya pinupuwersa kasi baka pwedeng masira yung thread niya. At sa part nga na to na buksan at naluwagan na nga rin natin. So pwede na natin siyang maikot. Ngunit huwag nyo munang tatanggalin. Hayaan nyo lang muna na naiikot natin siya kasi maglalagay na tayo dito ng panalok tapos isa-side stand natin siya. Kung mapapansin nyo, naka-center stand pa siya. So, sinide stand natin. Itatagilid natin ngayon siya ng pagganito. Once na nakatagilid na siya ng naka-center stand, pwede na tayong mag-drain ngayon ng langis. So, okay, pwede na nating i-drain. Dahan-dahan nga lang po. At makikita na natin kung anong itsura ng langis after 1,564 km. So yun na nga guys, kung nakikita nyo, ito na yung itsura ng langis na after natin nakbo ng 1 linggo at tumakbo ng 1,564 km. Sa part na to medyo madilim kasi yung camera kaya yan nililiwanagan ko yung brightness para at least makita nyo na talagang goods pa yan. Goods pa yan siya, talagang kulay pula, hindi siya maitim. Hindi siya talagang goods na goods tong Petron sa akin. Itong video na to hindi sponsored ni Petron. So sinasuggest ko lang din kasi hiyang ang aking makina dito. For safety reminders mga tropa, itong oil filter natin ay wag nyo ipapatong kung saan saan. Kita nyo naman dito sa puting basahan. At yung kulay ng langis niya, talagang kulay pula at goods na goods talaga tong langis na to. Kaya napakaganda ng takbo kapag ito yung gamit ko na langis. So nakapag-drain na tayo, hindi pa pala ito fully na-drain. Ipapakita ko kung paano natin siya fully drain ng malinis talaga yung loob ng makina. So iaalog-alugin muna natin to kasi may mga tira-tira pa yan dyan sa ilalim. Much better pala guys na kung i-drain nyo to ng magdamag, kung balak nyo mag-DIY na mag-change oil, mas maganda magdamag siya makatulo. Sa part kasi na to, minadali ko na rin siya ma-drain, kaya ginanito ko na rin siya. Ipapakita ko rin sa inyo na papaawasin pa natin, magsasalin tayo ng kaunting langis para talaga yung mga tira-tirang langis dun sa loob ng makina is lumabas. Punta tayo sa right side dahil bubuksan na natin yung salinan ng langis. Magsasalin muna tayo ng kaunting langis para yung mga tira-tirang langis doon sa pinakailalim is sumama lumabas. Itong isasalin natin na langis, ito yung natirang langis nung nakaraang pinag-change oilan ko. So ginagamit ko siya para ma-drain yung mga natitirang langis doon sa pinakailalim para at least talagang malinis na drain natin. Sa part na to, nakasara ang ating drain na ng langis. Nakapagsalin na nga rin pala tayo ng langis na kaunti doon sa ating kabila. So makikita nyo ngayon yung itsura nung naghalong kaunting langis saka yung natirang langis. So ayan guys, kung makikita nyo, para ma-drain siya ng maigi at lumabas yung mga natitirang langis sa pinakailalim. Ganyan ang ginagawa ko palagi. Kaya talagang alaga ko siya sa pag-change oil. Pagdating sa change oil talaga, di bali nang mag-change oil lang maaga kaysa mag-change oil tayo ng malala. So, ayun guys, kita nyo naman kung paano tayo mag-drain. Talagang naghahalo yung natirang langis sa pinakailalim. Saka yung nilagay ko ng kaunti. After nya na makita natin na talagang wala nang sumasamang langis, doon ko na siya ini-stop talaga. Sa part nga na to, na-drain na natin na maigi. Wala na sumasama na kaunting maruming langis. So, pwede na natin siyang isara. Paalala lang mga tropa, ang pagsara nito ay wag nyong hihigpitan. Sakto lang yung mahigpitan nyo ng kaunti. Dahil ito ay may goma, humihigpit to kapag umiinit. Napakadelikado kapag sobrang higpit, baka hindi nyo mabuksan. Kaya sapat lamang, yung saktong higpit lang. Sa part nga na to, isasali na nga natin itong bagong langis. So, magtitira lang tayo dito ng halos kaunti. Mamaya papakita ko sa inyo kung gaano kaunti yung ating ititira.
At sa part nga na to, sinasali na natin ang marahan ng ating langis. Dahan-dahan lamang at kita nyo naman mga tropa kung gaano kaganda yung texture ng langis natin. Talagang ito yung ginamit ko since nung nailabas ko tong motor na to. Kahit dun sa dati kong motor sa EDB 150, ito rin yung gamit ko. Talagang the best sa akin to. After natin mag-drain ng langis, magtitira lang tayo ng kaunti. Halos kaunti lamang. Yan. Yun naman. So, okay na yun guys. Pwede na natin tanggalin yung imbudo at ibalik siya dati niyang posisyon. So, after nyo mag-change oil, wag nyo kakalimutan na i-reset yung change oil. Sa part ng ADBs, i-hold nyo yung left and right. Tapos, bilang kayo ng 5 seconds na naka-hold dito sa left and right button. Tapos bubuksan natin ngayon yung panel. So sa part na yan, makikita nyo na magbiblink at lalabas yung change oil. Papakita lang kasi medyo against the light. So makikita nyo yan, lumalabas yung change oil. After nyo ng change oil, i-hold nyo yung right button ng 3 seconds. So okay. 1, 2, 3. So, okay. Kita nyo, nag-change oil na siya. So, ganun lang kadali. Every change oil nyo, ganun lang. So, yun lamang mga tropa. Salamat pala sa panonood. At huwag nyo kakalimutan na mag-subscribe sa akin channel. Salamat po.